So, ano po terrorist talaga yan? Hindi talaga lawful yan. Noon pa man, wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi na siya presidente, he must be reminded that he should know his place in the scheme of things. Sariling desisyon ni Police Major General Nicolas Torre III ang pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay may kaugnayan sa mga biro ng former president, kaugnay sa pagpatay sa 15 senador upang makapasok ang kanyang mga senatorial candidates. Ayon kay Major General Torre, wala din umana itong basbas o utos mula kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at maging ng palasyo. I do believe that this is within the mandate of CIDG. Thus, I made the decision. But I informed our chief PNP. I informed the higher-ups of this action. I made an official report. Ano po sabi ni Chief PNP? Okay naman. Wala pa namang caution sa akin na sinabing tumigil ako. Good job pa nga yung sinabi niya. Ayon pa kay Major General Torre, hindi dapat binabaliwala ang mga biro ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga patayan. So ito na naman ngayon. Pasabugin natin ang Senado. Patayin natin ang 15 senador. Paano pa may gumawa niyan? Siya ulit bahala. Mag-iisip na lang tayo at susolve na lang natin on the part of the police. Hindi naman pwede yan. Bagong Pilipinas na eh. Sumunod tayo sa batas dahil bagong Pilipinas na. Kung noon tinolerate yung mga ganyang mga shortcut, sa ngayon hindi uubra sa ating presidente. Kaya naman, kung ang NBI hindi pinansin ang biro ng dating Pangulo, si Major General Torre sumugod kahapon sa Department of Justice para magsumite ng reklamong unlawful utterances at inciting to sedition base sa Department Circular No. 20. Nang tanungin naman si Major General Torre kung alin sa mga sinabi ng dating Pangulo ang pasok sa reklamong inciting to sedition o paghikayat sa mga tao na magrebelde o labanan ng gobyerno, ito ang kanyang naging tugon. Actually, napakarami, no? Napakahaba na yung speech, no? Pero yung portion lang talaga na unlawful utterances, ang gusto kong emphasize doon, yung kanyang, in general naman, inciting to sedition ang sinasabi niya eh. Nasa napakaraming pinagsasabi niya ron. So, inisa-isa ko yun sa complaint. Pero ang gusto kong diinan doon, yung unlawful utterances talaga, yung puro na lang patay-patay. Hindi rin umano kailangan ang 15 senador bago umusad ang isinampa niyang reklamo laban sa dating Pangulo. Wala naman. At hindi naman namin na-expect dahil hindi naman sila kailangan doon para mabuild up ang kaso. Pero kung gusto nila mag-file on their own, on the effect of that joke sa kanila, they can do so and we will welcome and will entertain them in CIDG. Sa huli, sinabi naman ni Major General Torre na ipinauubaya na niya sa mga prosecutor ang evaluation ng mga reklamong isinampa niya laban kay dating Pangulong Duterte. I'll just leave it up to the prosecutors to evaluate kung alin ang kanilang elevate sa husgado for trial at alin ang kanilang i-dismiss kung mayroon man silang i-dismiss. Ngunit para sa dating Presidential Legal Counsel at kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Salvador Panelo, outright dismissible at walang legal na batayan ang reklamo ni General Torre. Ipinunto pa niya na ang pahayag ng dating Pangulo ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang welcome gesture sa mga senador. Aniya, maaaring tingnan ito bilang isang hindi sinasadyang pagkilala na ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon ay malakas at mahirap talunin. Ang Department Circular No. 20 ng Department of Justice ay nag-aatas sa mga prosecutors na magsagawa ng case build-up bago magsampa ng reklamo. Ito'y upang masiguro ang prima facie case at certainty of conviction base na rin sa mga dokumento, witnesses at mga ebidensya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.